Hello guys! For today's video, hulaan niyo kung saan kami pupunta ni Andrew. Right now, nagda-drive kami dito sa may Old Santa Mesa. Actually, papastart na ang klase, so kailangan namin bumili ng mga gamit ng mga bata. So right now, we're going to Divisoria! So samahan niyo po kami ngayon. Mamimili kami ng mga gamit ni Des muna. Dahil si Zoe, hindi pa namin alam or sure kung anong bibilin namin for her. Dahil hindi pa namin nakukuha yung mga lists para sa mga gagamitin niya sa school niya. And napili namin na pumunta ng Divisoria kasi alam niyo naman, hanggat maaari, hanggat kaya nating magtipid, magtitipid tayo. Di ba, mga nanay? And right now, nandito kami sa may Santa Mesa na. And every time na dumadaan kami dito guys, ang dami kong naaalala dahil before, when I was new here in Manila, tumira ako sa Recto together with my cousins, Kuya Jaymon. Hello, shout out sa'yo, Kuya. Yen and Apple, yan yung mga pinsan kong kasama ko dito sa Recto before dahil nag-aaral sila dito noon. And ang dami naming alaala kung saan-saan kami pumupunta para mamasyal, SM Santa Mesa, SM Manila. Nakasama sila guys. So, ayan. Ang dami kong natutunan sa pagtira dito sa Manila actually. Lalo na kung walang mag-guide sa'yo na elderly, no, na elder na magulang mo, nakasama mo dito sa Manila. It's very dangerous. Ang dami mong matututunan dito. The bad thing and the good thing. Actually, I became stronger and masasabi kong stronger ako na nakaya ko kahit wala yung mga magulang ko. There were ups and downs, pero kinaya ko siya. As of the moment, we are already in Legarda. O yan. Yung Figueras Street, dyan kami namamalengke ng mga pinsan ko yan. Tinatawag namin yung Bustillos right over there. And lagi kami nagdalakad dito sa kalye na to, papunta sa palengke. Yan naman ay Mendiola Street. And then, right now, papaliko na kami papuntang Recto. Itong avenue na to, guys, ang daming memories na ito. Diyan kami tumira sa Lateral apartment before. And ni-renovate siya actually, mas gumanda. Marami ng shops dito sa may apartment na to. Unlike before na para siyang ghost town paggabi na. So, ang dami naming alaala dyan magpipinsan. Ito ang university, kapitbahay lang ng apartment nila kuya ito dati. Ayan, guys. Lagi naman akong dumadaan dito every time we go to Divisoria. Pero ngayon lang ako nakapag-video ng ganitong matino na to for me. Para makita rin ng mga pinsan ko dito kasi medyo matagal na rin sila hindi nakakadalaw, nakakabisita dito sa particularly Recto Avenue. And yes, sinabihan nila ako before to make a video. Para lang at least kahit sa video man lang, makikita nila yung dati nilang tinirhan. Yan ang Moraita Avenue. Ayan, papunta sa school ni Kuya sa FEU, dyan siya dumadaan dati. Sila ni Apple. So, namamasyal din kami dito. Ang super famous na mall, ang Isetan Recto. Ayan. Napakamumura ng mga bilihin dyan, kaya ang daming mga pumupunta dyan. Ayan, ang FEU, yung mga school ng pinsan ko. Dito kami minsan kumakain. Pag nabobore na kami sa boarding house, pupunta kami dito ng mga pinsan ko. Kung ano-ano lang naiisip kahit minsan wala kaming pera. Namamasyal pa rin kami para lang magpalamig dyan sa lugar. And then nakita ko naman yung accessories ng helmet ni Atwe. Ang ganda. Naka-dinosaur eme siya. Ano bang tawag dun? Sa How to Train Your Dragon ba yung title ng movie na yun? Naisip ko tuloy, sinabihan ko si Andrew kung gusto niyang bumili niyan. Hindi siya makaimik. Malapit na kami sa Recto guys, sa Divisoria rather. Nasa Avenida na kami. And yan yung Kapitan Pepe na binibilhan nila ng gold. Yung mga mahihilig sa gold dyan sila bumibili ng mura.
Right now, tanaw na namin ang Tutuban Mall. Actually, famous din, napaka-famous Bulol pa more. What? Napaka-famous din ng Tutuban, but we don't really go there kasi we used to be buying things in 168. So, dun kami pupunta ngayon. Medyo na-excite tuloy ako, ano ba yan? Bulol again. Na-excite ako ngayon makita ang kalye ng Divisoria kasi nakikita ko sa video na dumadaan sa wall ko sa Facebook na naglinis ang Municipality of Manila dito, si Mayor Isko Moreno. So, tinitingnan ko yung floor dyan, hindi na siya maitim and hindi na masyadong mabaho. So, yeah, good job. Keep it up, guys. Anyway, so, yan na nga. Itong asawa ko, kahit gaano ka-traffic dyan, gaano man kasiksik dyan, nasasanay na siya or sanay na siya na sumiksik din. Before, bulol ulit. Noong wala pa kaming motor, every time na nakakakita kami ng um, nakasakay or nagda-drive ng motor na sumingit-singit, parang natatakot kami for that guy kasi alam niyo naman pag nakamotor madaming na-aksidente, 'di ba? So sa pasingit-singit nila, ang dami naming reklamo. But then when he bought motor na, natuto na rin siyang sumingit-singit niya. So ayan, marunong na siyang sumingit, parang kanya na rin yung kalsada. Na knowing dito sa Divisoria biglang-bigla na lang may sumusulpot. So doble-doble talaga yung ingat niya. Ayan guys. Nakuha pang magpa-cute sa camera. Malapit na kaming dumating sa parking. Actually, mag-u-turn lang kami. Yan ang pinaka sikat na Ilaya Street dito sa Divisoria. Kasi dyan makikita yung mga murang bilihin. Pag nasa mall na kasi medyo may patong na yung bayad dito sa Divisoria. Pero kung marunong ka dito sa Divisoria, makakakita ka or alam mo na kung saan yung may murang mga bilihin sa particular thing na hinahanap mo. So, yep. Ngayon pala guys, pumunta kami dito noong June 12, which is Independence Day. It's holiday. So, as you can see, ang daming tao guys. Sobrang siksikan ngayon. Pag hindi holidays, hindi naman ganyan. Pag Christmas, ganyan. Ganyan ang mga tao. Actually, mas makapal pa yan dyan. Mas madami ding paninda. Pero ngayon, sobrang daming tao dahil walang pasok. Walang pasok mga bata, pati na yung government workers. So, dito sa Divisoria ngayon, sobrang daming tao na. Naghahanap kami ng parking dito. Yung mga parking personnel, kilala na rin si Andrew. Kaya ayan, hinanapan siya ng parking. Andito na kami sa 168. So, yes, pasensya na guys kung nabubulol ako pag nag-voice over. Minsan ang hirap kasing mag-isip din kung anong sasabihin mo. Sa mga kapwa-vlogger na bago dyan, na kaparehas namin, nakaka-relate sila na yung mga nag-voice over ng hirap. Yung iba, sinusulat pa, but I try to do my best not to write it down kasi gusto ko hanggat maaari masanay na ako kaagad na mag-voice over kahit walang sinusulat. And nilabas na niya yung bayong namin, paglagyan ng mga bibilhin. So, nagbayad na kami dyan. Magbabayad muna actually bago iwan yung motor para pag uwi, kukunin na lang yung motor. Safe naman na dito yung motor mo kapag nag-park ka dito kasi madami ng police around. Unlike before na walang mga police, may mga nagnanakaw, nawawalan ng helmet, nandurukot. So right now, wala na yung mga yun. Meron pa rin namang nandurukot pero ingat-ingatan nyo na lang yung mga personal belongings ninyo pag nag-visit kayo dito dahil hindi pa rin may iwasan ang mga mandurukot, guys. Right now, since nasa new building kami ng 168, papatawid kami ngayon papuntang old building ng 168. So, ayan guys, gaganda ng mga flowers. And ito yung
kalsada or way na nagse-separate sa 168 na bago papunta sa old na 168. So, magko-cross kami dito papunta diyan sa old 168 and pupunta kami sa second floor. Doon kami dadaan kasi 'pag dito sa baba maraming tao na dumadaan. So, ayaw namin makipagsiksikan do'n. So, do'n kami sa taas dadaan. Dito naman sa second floor makikita niyo dito yung mga paninda nila, na mga branded like Louis Vuitton, Gucci, Versace, mga mga pang mga sosyal na brands, ayan guys. Pero hindi siya original actually, mga ginaya lang yang mga yan. And then bababa ulit kami diyan sa may escalator kasi dadaan kami ng Juan Luna para makapunta ng Ilaya kasi doon kami titingin ng mga gamit ng mga bata sa school. Ayan guys, palabas na kami ng old 168, fishball, kastanyas. Laging may kastanyas dito kahit hindi Christmas. Ang galing, no? Pero ang mahal. Dito naman yung mga fruit stands. Dito kami bumibili ng mga fruits. May suki kami dito. Si Ate Vina. Ayan, siya yan guys. Dito kami bumibili ng mga prutas ni Zoe tsaka ni Des. Kasi minsan nagbibigay siya or most of the time nagbibigay siya ng freebies, discounts, and all. So, pag nagawi kayo dito, you can buy sa stall niya. Tingnan nyo naman guys kung gaano kakapal ang tao dito sa Juan Luna. Siksikan kasi lahat dumadaan dito. Minsan may mga sasakyan pa. So, dyan nyo iingatan yung mga gamit ninyo. Right now, we are already in Ilaya. Actually guys, hindi ako, medyo nalungkot ako kasi hindi ako nakapag-video dito ng matagal. Hindi na kami pumasok mismo dun sa pinakalooban kasi sobrang daming tao ngayon. Ayoko makipagsiksikan. Hindi na rin ako nakapagkuha ng videos nung bumibili kami ng mga gamit dahil mas inintindi ko na lang kung ano yung mga gagamitin ni kuya muna kasi baka may malimutan pa ako. So, ayun guys. After dito, nagutom nagutom na kami ni Andrew kasi hindi pa kami nagtanghalian bago kami pumunta ng Divisoria. So, we went back to old 168 building to the third floor sa food court. Doon kami kumakain actually. Medyo nalito pa yan dyan si Andrew kasi gusto niya daw ng noodles, yung shabu-shabu noodles. Ganyan. So, hinanap namin yung canteen na yon. Actually, ang daming mga cuisine dito sa food court na 'to. Hindi lang siya Filipino, may mga fast food chain din, may mga international cuisine, Chinese cuisine, may iba't iba. So, ayan, like this one, may mga biryani house diyan. So, ayan guys. Gusto ko sanang piliin yung mga pangmabilisan na lang. Mag-order ka ng mabilisan like fast food. Pero ito si Andrew, gusto niya ng soup daw. Sana may pansit Mickey din dito ng Abra. Ito yung stall na canteen na kinakainan namin. Chinese ang may-ari dito, kaya meron silang shabu-shabu, shabu-shabu noodle. I don't know what I don't know what it's called, pero yeah. Magpapaluto ka dito ng noodles, may mga iba't ibang toppings sila. Ito yung mga toppings guys. Ang pinaka-favorite ko dito is yung cheese ball and fish cake. So, ayan. Nalilito pa dito si Andrew kung anong kukunin niya pero sinabihan ko siya na kunin niya na lang kung anong gusto niya pero sabi ko ang pinakamasarap dyan for me is the fish ball, I mean the fish cake and the cheese ball. So, yun yung kinuha niya. Una niyang kinuha. And ako naman, kumuha ako ng iba din para matikman namin pareho kung ano yung lasa ng mga toppings na yon. So, ayan guys. Kumukuha na siya ng mga toppings. Medyo nalungkot ako kasi medyo pahapon. Paggabi na ito eh. So, paubos na rin yung gulay na nilalagay nila sa noodles.
So, medyo nalungkot ako kasi alam niyo naman mahilig ako sa gulay. Konti lang yung nailagay na gulay sa noodles namin kaya pero okay na rin na may gulay pa rin siyang nailagay. Kasi minsan umaapaw 'yan sa paglalagay ng gulay, kagaya ng mga naka-display na sample diyan ng mga soup na ginagawa or niluluto nila guys. Ayan, binibigay na ni Andrew kay ate yung pinili niya para lutuin. Ganyan sila diyan guys magluto. Tingnan niyo naman yung gulay, napakaliit na. Paubos na kasi and pauwi na rin siguro, pa-close na rin siguro sila kasi some of the stalls here nagliligpit na rin sila. Ayan, ang kinalabasan ng niluto nila guys. Hindi man siya kaaya-ayang tingnan pero masarap naman din siya. Let's eat! So, hindi ko sure kung anong broth yung ginawa nilang soup dito, pero nagpadagdag si Andrew ng tubig diyan kasi sobrang alat daw. Pero for me, as a maalat person, okay naman sa akin yung taste niya. Sakto lang naman din. Kasi hindi naman ako mainom din ng soup. Kakainin ko lang yung laman niyan, hindi ko kakainin yung buong soup niyan. Let's eat guys. Kung magagawi kayo dito, dito lang yan sa third floor sa may 168. Yun yung nakapwesto. Yung mga food court nila. Makakakita kayo dito ng iba't ibang choices. It's up to you kung alin ang gusto mo. Pero nakaka-overwhelm siya minsan pag dito ka kumakain kasi ang dami mong nakikita and then lalo na pag gutom ka, ang dami mong gusto. We're done for today's video. Pauwi na kami, guys. And abangan nyo yung ibang videos namin kasi hindi na kami nakapag-video na bumili ng gamit as well as buying or yung pagbili namin ng mga prutas at gulay dahil sobrang daming tao, guys. Nakakabahala kasi or natatakot ako baka madukutan ako. So, yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!